bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 16, verse 11. At salamat sa ng mga nanood sa aking live kanina. At salamat po sa inyo pong gift na sinend nyo po sa akin. At yun, dito pa rin po tayo sa verse 11 ng Kawikaan chapter 16. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tutulan ng isang hari. Di dapat tulutan. Pahintulutan. Ibig sabihin, di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na nasasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan, may taglay na buhay, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan, at higit kaysa sa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ang palalo'y hahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana, at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. So yun, ang nakuha kong verse dito sa verse 11 hanggang 20 ay itong 20. At itong verse 19. Okay, basahin ko lang. Ang sumusunod sa payo ay mananagana. So yun, kung tayo man ay pinayuhan ng ating mga magulang or ng ating pastor or ng ating mabuting kaibigan, ay nawa ay pakinggan natin yung payo nila. Halimbawa, pinayuhan tayo ng ating magulang na huwag kang padalos-dalos sa bawat desisyon mo, pag-isipan mo, at sabihin mo sa akin ganon. Halimbawa ganon, yung payo niya ng magulang mo sa iyo, ay nawa ay pakinggan mo at sundin mo, sapagkat yun ay magiging kumbaga yun yung magiging way para ikaw ay managana. Kung pinayuhan ka na mas mabuting mag-aral ka munang mabuti ng iyong magulang, magtapos ka muna ng pag-aaral mo, saka ka na mag-boyfriend or girlfriend or magkaroon ng kasintahan or ano pa man, ay sundin natin. At yun, kung payuhan, at yun, humingi tayo din ng payo sa pwede rin sa ating mga gulang, sa ating pastor, sa ating kaibigan. Yun, kung may mga kailangan tayong pagdesisyonan sa buhay, hingi tayo ng payo sa kanila. Una, sa ating magulang. Pangalawa, sa ating pastor. Sapagkat sila yung mas nakakaalam ng ating ikabubuti at mabuting kahinatnan sa darating na panahon. At yun, pahalagahan natin yung payo nila, sapagkat yun yung magiging way para tayo ay mas mapabuti upang hindi tayo
Riwara. At isang bagay yon na hindi ko ginagawa noon. That time nung wala pa ako sa Panginoon, hindi ako nakikinig sa aking mga magulang. Sa aking magulang. Kasi pasaway ako eh. Sakit ako sa ulo ng aking magulang. Nagdudulot ng kahihiyan sa aming pamilya. Pero salamat sa Panginoon sapagkat naglagay siya ng isang pastor sa aking buhay na siyang humuhubog sa aking pagkatao. Siya yung nagtutuwid sa aking pagkakamali at siya yung kumbaga masasabi kong pangalawang magulang. Mga magulang. Kasi yun. Salamat dahil meron akong pastor at pastora na laging andyan para ako ituwid. Pag ako'y nagkakamali, handang sawayin, pagalitan, kung dapat pagalitan. At yun po, hanggang dito na lamang. At see you to next devotion. God bless.